Naisip nyo na ba kung paano ba talaga nangyayari yung tunay na pagbabago sa buhay natin? Minsan pala, yung sagot nasa isang napakasimpleng kwento lang. Isang kwento tungkol sa paggawa ng tinapay. Ngayon, sisilipin natin ang isang maikling talihaga mula kay Jesus. At dito, makikita natin kung paano nagsisimula ang totoong transformasyon. Hindi sa labas, kundi sa loob mismo ng puso natin. Medyo kakaiba pakinggan pagbebake ng tinapay at pagiging mabuting tao. Pero yan mismo yung misteryo na alaalamin natin. Huwag kayong aalis dahil yung koneksyon ng dalawang yan, grabe, mas malalim pa kaysa ta iniisip nyo. Okay, so isipin nyo muna yung eksena. Isang malaking grupo ng mga tao, nagtipon-tipon sila para lang makinig kay Jesus. Iba't ibang klase ng tao yung nandun. May mayayaman, may mahirap, may mga edukado at may mga ordinaryong mamamayan. Lahat sila sabik na sabik marinig kung anong sasabihin niya. At sa harap nilang lahat, nagbahagi si Jesus ng isang napakaikling kwento. Ganun lang siya kaikli-kli. Sigurado ko, marami sa mga nakarinig noon ang napakamot ng ulo. Lebadura? Harina? Anong kinalaman yan sa kaharian ng Diyos? So tara, himayin natin ang mga sangkap ng kwentong ito para maintindihan natin. Okay, simulan natin sa pinaka-basic na sangkap sa paggawa ng tinapay. Yung harina. Ano kaya o sino kaya yung sinisimbolo nito sa kwento? Tama, yung harina sa talinghaga, yun ay tayong lahat. Bawat isa sa atin. Isipin mo na lang na ang buong sangkatauhan ay parang isang malaking sako ng harina. At ang ganda ng punto rito, 'di ba? Yung mensahe, hindi namimili, mayaman ka man o mahirap, ano pa man yung estado mo sa buhay, para ito sa lahat ng nakikinig sa kanya noon at para rin sa atin lahat ngayon. Ngayon, punta naman tayo sa sangkap na nagdudulot ng magic, yung nagpapabago sa lahat. Ito yung lebadura o yeast sa English. Ito yung susi sa lahat. Kasi kung walang lebadura, yung harina ay harina lang, mananatiling patag, walang buhay. Ang lebadura yung nagbibigay buhay at transformasyon sa buong masa. So ayan, dito sa slide na to, sobrang linaw ng paghahambing. Yung harina, tayong mga tao. At yung lebadura, yan yung biyaya ng Diyos. Pag binagsama yung dalawa, nababago nito yung puso natin, yung masa, para maging isang bagong nilalang, isang bagong buhay. At ito ang mahalagang tandaan. Yung biyaya, regalo yan. Hindi yan sahod para sa mabubuting gawa. Libre itong binibigay dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ito, yung kapangyarihan na kailangan natin para sa tunay na pagbabago. Kaya ito yung pinakamahalagang punto. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin gamit lang ang sarili nating lakas. Kahit anong pilit natin, kailangan natin ng tulong na galing sa labas. Parang yung harina na kailangan ng lebadura para umalsa. Okay, so naiintindihan na natin yung mga sangkap. Ngayon, paano ba talaga nangyayari yung proseso ng pagbabago? Paano gumagana yung lebadura na to sa buhay natin? Ang galing, no? Hindi mo siya nakikita, hindi mo naririnig, hindi siya maingay. Tahimik lang siyang kumikilos sa kaloob-looban ng masa at dahan-dahan binabago niya ang lahat. Ganon din daw yung biyaya ng Diyos. Kumagana yan sa puso natin from the inside out. At dito madalas nagkakamali ang marami sa atin. Inuuna nating baguin yung mga nakikita sa labas, yung mga kilos natin, yung mga gawi. Pero ayon sa talinghaga, baliktad pala dapat. Ang tunay na pagbabago kailangang magsimula sa puso. Yan yung sentro ng lahat. Kasi kapag nabago na yung puso, yung kalooban mo, lahat ng nasa labas kusa na lang susunod. Resulta na lang yon ng pagbabago sa loob. So, ano ngayon ang itsura ng isang taong hinayaan ng kumilos yung levadura sa puso niya? Ano ang resulta ng pagbabagong ito? At heto na nga yung resulta. Ang ganda, di ba? Mula sa magaspang, nagiging pino. Mula sa marahas, nagiging banayad. Ito yung mga konkretong patunay na may isang bagay na kumikilos sa loob, isang puso na unti-unting nagiging bago. Ibig sabihin, isa itong total transformation. Hindi lang yung kilos ang nagbabago, kundi pati na rin yung paraan natin ng pag-iisip, yung nararamdaman natin. Nagkakaroon tayo ng totally new perspective sa buhay. At sa huli, ang pinakamalaking resulta ng lahat ay pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi makasarili, isang pag-ibig na nagmumula sa isang pusong sobrang puno ng pasasalamat at biyaya. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to, saan mo sinisimulan yung pagbabago sa buhay mo?
Sa mga bagay na nakikita lang sa labas? O sa pagpapahintulot sa isang bagay na mas malaki kesa sa'yo na baguhin ka mula sa loob, palabas?